Mataas na sahod, may housing allowance, at flight reimbursement. Yun talaga yung mga bagay na nagustuhan ko. At nakakonvince sa akin na mag-apply dito sa Taiwan. Pero never sumagi sa isip ko, paano nga ba ang pagtuturo dito sa Taiwan? Yung teaching loads, at saka yung preparation. Yun yung mga bagay na muntik na magpauwi sa akin nung nag-umpisa ko. Naiyak pa nga siya, te. So come and join me. A week in my life as a foreign English teacher here. Every Monday, nasa joint school. Dumarating ako sa school ng around 7. Every Monday dito sa joint school ko, yung morning assembly. Then after that, preparation na ako. 20 teaching loads ako dito sa Taiwan. And 9 preparation. Yes, 9. Sa Pilipinas, dati nakikipag-away pa ako. Grabe naman yan, 2 preps. 1 load na to, ha. Ganun ako dati sa Pilipinas. Pero I never imagined, dito sa Taiwan, 9 preps ako, ate. Pero okay lang kasi mostly 9:30 naman nagsisimula yung klase. At saka, te, last semester, 11 preps ako. I mean, last year, first semester. So ngayon, na 9 preps na lang ako, mas magaan na siya para sa akin. Madami akong preparations kasi nga, 1 section lang kami per grade level. As you can see sa mga videos ko, sa main school ko, 8 yung pinakamadami, while 3 naman yung pinakakonti. Dito naman sa joint school ko, if nakita nyo nakalapel 12 to 14 kasi yung average number per class dito. And alam nyo ba, nakuha ko na yung discarded dito sa Taiwan. Tanong nyo kung ano. Ano? Less is more. Ano daw? Kasi nga nag-umpisa ako, mataas yung expectation ko. Siyempre, first time nga, diba? Pagdating sa mga skills ng bata, medyo mababa. Kaya hindi talaga kami nag-meet. May time pa nga na talagang naiyak ako at gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi nga, hindi ito yung in-expect ko. Yung alam mo yung nag-prepare ka, pero hindi ka nag-gets ng mga estudyante. Sa club, diba? Sayang effort, ganun. So, grade 1 and grade 2 ako sa umaga. Ate, 2 preps na yon. Tapos, ito naman, same grade lang 4. Siya sa topic ng grade 4 ko sa kabilang school. So, sa grade level na to, counted lang siya as 1 prep. Sana na lahat ng grade level, 1 prep na lang. And totoo na hindi naman talaga English or grammar yung tinuturo namin dito sa mga bata. Actually, dito sa district namin, dapat bilingual sila. So, dapat maging fluent sila sa English at the same time, fluent din sila sa local language nila. So, ito na nga, preparation na naman tayo for tomorrow's classes naman. Presentation kasi talaga yung pinaka ko dito. So, mostly, nagko-computer ako. Tuesday na, and every Tuesday nasa main school naman ako. Regular meeting namin doon every Tuesday. Same with yesterday, 9:30 pa rin ang simula ng klase ko. Alam mo ba, dito sa Taiwan, dapat talaga lalabas yung pagiging total performer mo. Kasi syempre, mataas yung sahod, mataas din yung expectation. Kaya nga sabi ng iba, everyday sa performance day. Gagawin mo lahat para maintindihan at matutunan nila ano ba yung tinuturo mo. And nabanggit ko kanina, less is more. Pag konti lang yung tinuturo ko sa mga estudyante ko, the more na na-absorb nila yung tinuturo ko. At saka, di ko talaga sila pinupurga ng maraming English terms. Kahit ako, kausapin ako ng Chinese ng 40 minutes, sasabog talaga yung ulo ko. Example, ito, tinuro ko lang sa kanila yung word na recycle. Kailangan masabi lang nila. And syempre, dapat naintindihan. Para malaman ko, if naintindihan, gagawa sila ng output. Yun na yung assessment. O, diba? Padali lang siya. After lunchtime and nap time, preparation na ulit. Dapat at 2:10, meron kaming grade 5. Pero wala sila ngayon. Down to the last class. Emergency! Emergency! Charing. Fire drill lang namin today. At nasa main school pa rin ako. If sa joint school ko, every Monday ang assembly day nila, dito naman sa joint school, every Wednesday. And every Wednesday, nagtuturo ako ng isang sentence. Dahil medyo natagalan yung fire drill namin. Nag-postpone siya. So, 2 sentences na ako next week. At saan nyo na naman siya nakita? Nagko-computer na naman siya. Kasi nga, 9 preps ako per week. Kaya kapag vacant ko, pinaprepare ko na yung PPT para sa mga susunod na araw. Para magka-time pa ako sa vlog, diba? Topic namin sa grade 6 ay gender equality. Ang hirap, no? Kaya merong time na discussion sila in Chinese regarding the topic. Tapos, nagsisingit lang ako ng pwedeng ma-relate dun sa pinag-uusapan nila. Kaya in and but yung topic kasi dyan, diniscuss muna nila yung similarities and differences ng both genders. So, after kong magpa-game, may written assessment naman sila. Grade 6 na kasi sila, kaya naalala nyo ba yung recycle kahapon? Ayan na siya ngayon. After nila matapos yung artwork kahapon, i-discuss naman nila ngayon ano yung mga dinrawing nila sa papel nila. After nilang mag-introduce ng sarili nila. Tinetrain din kasi namin sila sa self-introduction. Here comes my grade 1 baby. So, kung paano yung atake ko sa grade 2, ganun din yung atake ko sa grade 1. Dapat lang yung output nila ay related dun sa topic. Ang topic ko sa grade 1 ay books. So, dito, gumagawa sila ng book na mag-i-introduce ng sarili nila. O, diba? Alam niyo ba, yung 4 pages na yan, 8 sessions namin ginawa. Kasi, concept muna. And then, yung artwork, tapos, oral presentation naman. Medyo mahirap din kasi nga, sa Chinese, bulol pa sila. How much more sa English, every diba? Wednesday ay may Mandarin class kami. Except kapag may bilingual meeting or conference. Like today, meron kaming outdoor visitation sa museum. May localization topic kasi dito. So, more on culture dito sa lugar. At ito yung pinaka-exciting, yung nag-painting kami sa oil paper umbrella.
It's so giving. Pero sa totoo lang, na-pressure ako dyan. Di naman kasi ako marunong nito. Yung dalawang bundok na mayroong araw sa gitna, yun lang ang kaya ko i-drawing. Pero, medyo maganda naman yung kinalabasan. Lalo na pag malayo yung umbrella. O, diba? Ang dami na yung pinuntahan. Ito na lang na video. Sobrang init at nakakapagod. Ang dami kasing lakad. Pinuntahan namin yung mga historical places dito sa Mainong. Nabilang nyo ba? Nakailang preparations tayo? Follow for part 2.